Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ERC Chair Zenaida Ducot nakasalang ngayon sa pagdinig ng Senado sa power rate. So basically, the ERC looks into the three components of what the distribution utilities generation mix is all about. So where does the distribution utility get it? Kongresista nagbabalang may dagdag pa ang big-time power rate increase. DFA kinumpirmang pauwi na rin sa bansa ang 27 Pinoy na nasugatan sa karahasan sa Yemen. Reforma naman sa maritime industry na bansa pinamamadali posibleng pagban sa mga Pinoy seafarers ng European Union. Ibinabala. Ang negosyo, mga motorista may libreng daan sa 3 highway system o expressway sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. At balitang world, 4 sugatan na sa isa na namang kaso ng pamaril sa isang ospital sa Nevada. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules, December 18, 2013. Ito ang numero 1, RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DYKR 1161 RMN Kalibo, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXDC 621 RMN Davao, DYHP 612 RMN Live pa rin mga kasama international via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Sa wakas, sumarap na rin sa pagdinig ng Senado si Energy Regulatory Commission Chairperson Zenaida Ducot hinggil sa big-time power rate hike ng Manila Electric Company o Meralco. Sa kanyang paunang pananalita, ignit po ni Ducot na maging sila'y nabahala sa malaking aumento sa singil sa kuryente. Nasermo na naman kaagad ni Senador Sergio Osmeña si Ducot nang hindi ito masagot kung ano ang kanya naging basehan sa pag-aproba sa 4 na piso at 15 sentimos kada kilowatt hour na dagdag singil ng Meralco na hinati sa 3 bagsak. I'm going to ask in a nutshell what Mr. Juan was trying to say. So basically, the ERC looks into the three components of what the distribution utilities generation mix is all about. So where does the distribution utility get its power? Well, give me the technicalities. But I think the committee's most basic question is, how come there was a sudden kick in prices upwards for an extended period of time, something like 30 days? And I don't think you're in a position to answer that. You're just explaining the technicalities of how you determine whether or not to approve a price adjustment that is being charged by, in this case, Meralco. Am I correct? Yes, sir. Bukod po sa ERC, nasa Senado rin ngayon ang mga kinatuwa ng Department of Energy, Meralco at mga power producers. Samantala nagmatigas din si Ducot na hindi siya bababa sa kanyang pwesto. Lalo nang inisnab ni Ducot ang pagdinig ng Kamara kaugnay ng taas singil sa kuryente, kaya't pinanawagan na ilang mambabatas ang pagbibitiw nito.
Posible hong, dako muna tayo doon sa Senado kung saan nagpapatuloy ang hearing na yan. Kasama natin sa Balita Live mula doon, si Grace Maniano. RMN Report. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Energy, ngayon ay si Senator Antonio Sani Trillanes IV na ang nagtatanong at binusisi niyang mabuti ang Meralco kaugnay din sa ipinataw nilang pagtataas na umaabot sa 3 pesos and 44 centavos. Iginiit ni Senator Trillanes na dapat pagdating ng Marso o Abril ay magkaroon na ng rollback sa kuryente. Kanina nagkabulil-bulol si Meralco President Oscar Reyes dahil hindi niya matiyak yung rollback. Pero nung bandang huli, sinabi niya na basta't wala daw outages pang mangyayari o problema sa mga planta ng kuryente, magaganap ang rollback pagdating sa buwan ng Abril. Iginit din ni Senator Antonio Trillanes na dapat yung siningil nilang 2 pesos noong December hindi na ipataw pagdating noong February dahil magkakaroon na sila ng sobra-sobrang recovery. Sinabi pa ni Trillanes na mukhang nagkakaroon ng mga palusot dahil sa computation ni Trillanes, sobra-sobra na ang mababawi kapag hanggang March ay naipatupad pa yung staggered basis na increase na nais ng Meralco. Pero tiniyak ni Reyes na walang pumalag sila dun sa palusot na salitang ginamit ni Trillanes at tinitiyak niya na hindi raw sila magkakaroon ng sobra-sobrang recovery. Lumalabas sa pagdinig na yung shutdown ng Malampaya ay planado at alam ng Energy Regulatory Commission, pero inamin nila na yung ibang mga plantang nag-shutdown ay hindi nila alam at talagang biglaan. Dahil dyan, kinakailangang gumamit ng liquid fuel dahil dun sa pag-shutdown ng Malampaya ay hindi na magagamit yung natural gas at liquid fuel ang ginagamit na ito ay mas mataas kumpara sa natural gas, kaya naman mas nagiging dahilan ng dagdag sa presyo. Humihingi din si Trillanes ng kopya ng mga kontrata ng Meralco sa iba pang power plants upang makita niya yung mga nakapaloob dito dahil ang sabi niya dapat eksakto lang yung presyo at wala nang pagtataas pa kahit may mga nag-shutdown na ibang planta. Yung daw ay kanilang pag-aaralan. Mula dito sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente at madagdagan pa ang pasanin ng mga power consumers. Ayon kay Eastern Samar Congressman Bene Bardone, dahil daw ipapasa rin sa publiko ang gasto sa maintenance ng Malampaya Natural Gas Facility. Nakasadaan ito sa concession agreement para sa operasyon ng Malampaya. Ang tatlong hatian niya ng singil sa power consumers ng 415 na power rate hike ay mituturing na 3 kurot pa lamang at may naghintay pang sampal sa power consumers sa masusunod pong araw. At dahil dito ginit ng mababatas na kailangang i-review ang concession agreement ng Malampaya. Samantalay, papauwi na rin ng bansa ang may 27 Pinoy na nasugatan sa pag-atake sa Yemen Defense Ministry noong Disyembre 5. Yan ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Kahapon ang unang naiuwi sa bansa ang mga labi ng 7 Pinoy na namatay sa gulo. Sa kabuuan, 52 ang nasawi sa suicide bombing sa Defense Ministry Complex kung saan marami sa mga nagtatrabaho doon ay mga health workers. Kahapon ang unang nauwi sa bansa mga labi emosyonal hong sinalubong na mga kamag-anak ang kanilang mga labi sa NAIA at Clark International Airport at idiniretso sa punerarya. Pinamamadali na ni Senate President Franklin Drilon ang pagpasa ng batas na nagre-reforma sa maritime industry ng bansa upang hindi po maisama sa blacklisting ang mga Filipino seafarers ng European Union. Ilalim ng Senate Bill No. 2043, kinakailangang pagtibay na ng gobyerno ang training ng mga Pinoy upang maabot pa ang standards of training, certification and watchkeeping for seafarers sa pangasiwa ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon kay Drilon, nagiging problema anya ay hindi consistent sa pagre-regulate sa mga barkong bumabiyahe pang international. Dagdag pa ni Drilon na hindi kailangang ihana yung sistema ng maritime regulatory natin sa international standards and practices. Sakaling ma-ban ang mga Pinoy seafarers, posibleng maapektuhan nito ang ekonomiya ng bansa, maging imahe po ng mga Pilipino empleyado na nakabase sa karagatan sa buong mundo. AFP, wala pang go signal para magpatupad naman ng suspension ng military operations. Kasama natin sa balita live si Rhea Mabongay.
RMN Report. Ang natatanggap na direktiba ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines mula sa Malacanang kaugnay sa pagpapatupad ng Suspension of Military Operations o SOMO laban sa Rebuilding New People's Army. Ayon kay AFP spokesman na Major General Domingo Tutaan, naghihintay pa sila ng aprubahan ang panukalang tigil putukan. Pero nakahanda na rin umano ang buong sandatahang lakas sakaling magbigay ng go signal ang Malacanang para sa SOMO. Magugulat ang taong 2012 na huling nagpatupad ng tigil putukan ng militar kontra NPA kung saan December 16 pa lamang ay dinitira na ito na tumagal hanggang January 15 ng taong kasalukuyan. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang Kongreso nais ng permanenteng solusyon sa power rate hike. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Hindi kontento ang liderato ng Kamara sa planong pagpetisyon sa Korte Suprema ng Grupo Makabayan para ipa-temporary restraining order ang dagdag sale sa kuryente. Ayon kay House Majority Floor Leader Neftali Gonzalez II, mas mainam kung permanenteng maiibsan ang taas sa singil sa kuryente. Anya, pansamantala lamang kasi ang epekto ng TRO para mapigilan ang power rate hike. Sinabi pa ni Gonzalez na kailangang makita muna ng liderato ng Kongreso ang petisyon upang aralin kung ano magiging implikasyon ng balak na pagpapa-TRO ng Makabayan. Dagdag pa ni Gonzalez, makakamit lamang ang permanent o pangmatagalang solusyon sa power rate increase sa pamagitan lamang ng pag-amyenda ng EPIRA. Kasama mo muna sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Papayagan na kasama ng tatlong highway system ang mga motorista na makadaan ng walang bayad sa toll sa bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Yan ang inihayag ng Skyway Corporation, Manila Toll Expressway System at ng Star Tollways Corporation, mga operator po ng Skyway System natin, maging ng SLEX at Star Tollway. Ang mga motorista na gagamit ng upgrade at elevated section ng Skyway System, SLEX at Star Tollway mula alas 10 ng gabi sa Disyembre 24 hanggang alas 6 ng umaga ng Disyembre 25 at mula alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 po ng umaga ng Enero 1, 2014, hindi kinakailangan magbayad ng toll fee. Ayon pa sa pangasiwaan tatlong highway system, ito ay bilang pasasalamat daw sa mga motorista na tumatangkilik sa kanilang istruktura. RMN News Abroad. Sugatan ng 4 kanaanak katao matapos magbabarilin sa isang ospital sa Reno, Nevada sa Amerika. Ay kay Sharon Spangler, spokeswoman for Reno Police. Matapos ang pamamaril ay nagbaril din sa sarili ang umatake sa Renown Medical Center. Sa ulat ay alas 2:45 ng hapon, oras doon, nang pumasok ang isang gunman na hindi pa nakikilala sa Neurology Office ng Nevada Advanced Medicine sa 3rd floor ng gusali at doon unang namaril. Bago ito sa naturang microblogging site din, nagbigay ng babala ang pulisya ng University of Nevada sa faculty at mga estudyante ukol sa shooter. Dapat na isa sa mga sugatan ang sumailalim sa operasyon ngayon. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News nationwide. Miyerkules na po ng tanghali, Disyembre 18, 2013. Torino, naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. Pwede yan, i-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you Lord. Muli po tayong nagkasama-sama. 7 days bago ang Pasko. Salamat sa inyong naging panahon sa amin. Sama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Wayne de la Peña. Dito pa rin sa tahanan. Ang may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Magsa-magsa. RMN News Kasama tatak alas 12, 16. That news update was brought to you by Colt 45. Tikman ang triple hop, triple sarap